Pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea, yan ang bagong direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa Armed Forces of the Philippines. Yan ang pampagising na balita ni Brian Castillo. Nagkukumpulan na naman ang mga barko ng China Coast Guard at Chinese militia sa Ayungin Shoal at Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Base yan sa satellite image na nilabas ng maritime security expert na si Ray Powell. Bukod pa yan sa tinaguriang monster ship ng China na huling nakita sa layong 600 meters mula sa ating BRP Teresa Magbanwa sa Sabina Shoal. Una na ring namataan ng monster ship sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre sa kabila ng banta ng dumaraming barko ng China. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Armed Forces of the Philippines na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner, sinabi ng Pangulo ang direktiba ng pulungin niya ang pinakamatataas na opisyal ng militar kanina. Ilang araw lang din yan matapos ang pagpupulong ng mga opisyal ng Pilipinas sa China. Batid naman daw ng Pangulo ang hirap ng mga sundalo sa pagdepensa ng ating teritoryo at ang pagpipigil nila kahit gusto na nilang lumaban. Tulad na lang na nangyari noong June 17 sa Ayungin Shoal kung saan pinutukan ng patalim, ninakawan ng armas, at may sundalo rin tayong naputulan ng daliri. Sa kabila niyan, ayon sa AFP, hindi sila papayag na mabuli ulit tayo ng China sa mga susunod na resupply mission. We will apply the same level of force that would allow us to defend ourselves. For instance, kung gumamit po siya ng kutsilyo, gagamit rin tayo ng kutsilyo, no? Hindi po yung lalabis. Nung sinabi kong lalaban tayo, ang ibig ko sabihin po doon ay hindi natin haayaan na basta na lang ibuli tayo ng ganon, no? Ayon naman sa AFP, hindi pwedeng palampasin at kalimutan na lang ang mga nangyari nitong nagdaang resupply mission. Gumawa na raw sila ng mga hakbang para habulin ng China sa mga illegal na ginawa nito. Umapila na raw sila sa China na maibalik ang mga ninakaw na armas. Sinisingil din nila ng 60 million pesos na danyos ng China sa paninira sa mga gamit at bangka natin. Pati na ang ginastos sa pagpapagamot sa sundalo natin na naputulan ng daliri. Samantala, nagtataka naman daw sa Browner sa inilahad kamakailan ni Senator Amy Marcos na tinatarget umano ng hypersonic missiles ng China ang ilang lugar sa Pilipinas. Ako po mismo hindi ko nakita yung sinasabing report na yan or even the locations of these 25 targets. Ayon naman kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, makikipag-ugnayan sila kay Senator Amy dahil wala silang alam na anumang banta sa seguridad ng bansa. Itinanggi naman ng China ang tungkol sa hypersonic missiles. Hindi raw nila alam kung saan nakuha ng Pilipinas ang naturang impormasyon. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5.